probinsya ng Masbate ay nakararanas ng iba't ibang sakuna sa loob ng isang taon. Nararanasan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagguho ng lupa o landslide, pagbaha at lindol. Mayroon ding mga hindi inaasahang pangyayari na kung saan nasusubok ang mga kahandaan ng mga mamamayan ng Masbate, tulad ng sunog at mga nakahahawang sakit na kung lumala ay nagre-resulta ng epidemya o pandemya. Ngayon, ating tutukan ng isang natural na kalamidad na nararanasan sa probinsya ng Masbate, ang lindol. Ang lindol ay isang kalamidad na hindi natin alam kung saan at kailan mangyayari, kaya kailangan natin maging handa kung sakaling mangyari ito sa ating lugar. Ayon sa PHIVOLCS, ang probinsya ng Masbate ay nakaranas ng mahigit sa 10 lindol na naitala sa loob ng mga unang buwan ng taong 2023 na kung saan naapektuhan ng maraming pamilya at mga infrastruktura sa syudad at ibang bahagi ng probinsya. Nararanasan ito dahil isa ang probinsya ng Masbate sa seismically active region sa bansa at mayroong aktibong fault line na Masbate and Sibuyan Sea segments of the Philippine Fault at Luzon Fault and Southern Masbate Fault. Ang Osmeña Colleges ay nakikiisa sa paghahanda upang mas maging matatag sa pagharap ng mga kalamidad na maaaring maranasan ng bawat isa katulad ng lindol. Maraming kalamidad ang naranasan ng institusyon, ngunit patuloy itong nagiging matatag at lumalago. Upang mas maging matatag at mas maging handa ang bawat isa, kaisa ang Osmeña Colleges sa pagbibigay ng mga programa sa mga mag-aaral na kung saan nabibigyan at nadaragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo patungkol sa mga paraan at hakbang na kinakailangang isagawa bago, habang at pagkatapos ng lindol. Bago magkaroon ng lindol, hindi natin alam kung saan at kailan mangyayari, kaya dapat laging handa. Una, kailangan natin magkaroon ng emergency plan, lalo na kapag nasa paaralan tayo, katulad ng mga emergency alarm, emergency kit, area kung saan dapat tayo pupunta kapag nandyan na ang lindol. Pangalawa, sanayin ang sarili at ang pamilya natin kapag magkaroon na ng lindol at manatiling kalmado at mag-isip kung ano dapat nating gawin. Pangatlo, maaaring alamin ang mga numero na dapat tawagan para makahingi ng kinakailangang tulong tulad ng mga barangay officials, PDRMO. Pang-apat, kailangan maglaan at maghanda ng mga emergency supply kit kagaya ng pagkain, damit, tubig, first aid kit, pito or whistle, flashlight at mga baterya. Habang may lindol, kinakailangan na mag-drop, cover, and hold. Pangalawa, sikapin na maging mahinahon at kalmado sa panahon ng lindol. Pangatlo, kung sakaling nasa loob ng gusali, huwag tatalon sa matataas na lugar, dumiretso agad sa fire exit at maaaring alamin ang mga matitibay na gusali at sumilong agad ito para sa magsilbing proteksyon. At ang pang-apat, kapag nasa labas, pumunta agad sa ligtas na lugar or open area, lumayo agad sa mga poste, tulay, gusali at kawad ng kurente at kapag nagmamaneho ng sasakyan, ihinto at itabi ito sa ligtas na lugar. Ito ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Una, suriin ang napinsala. Pangalawa, tingnan kung kumpleto ang inyong kasama at kung may kasamahan kayong naapektuhan o napinsala para magbigay alam agad sa kinauukulan. Pangatlo, humingi ng nararapat na tulong na medikal. Pang-apat, linisin ang mga natapon sa sahig. Pang-lima, obserbahan at tingnan ang mga linya ng kuryente at tubig. Pang-anim, maging updated sa balita upang maging malaman ang kasalukuyan na nangyayari sa ating lugar. Pang-pito, manatiling malayo sa mga gusaling nasira. At panghuli, paghandaan ang aftershocks. Karaniwan ito matapos ang lindol. Ang aftershocks ay muling paggalaw ng lupa kapag nangyari ito, mag-drop, cover, and hold. Preparado ang Osmeñas! Preparado ang mga miyembro ng OC Scout Club. Preparado kami!